Okay, so good day everyone. So today we're going to continue our discussion about the metamorphosis of the Philippine Constitution. Okay, so this is the part 2. So for the part 1 is about the first constitution, which is the 1897 Constitution of Biak na Bato, and the second one is the 1899 Malolos Constitution. Now, let's proceed to the next, which is the 1935 Constitution and the Commonwealth Government. So makikita nyo pa lang dito yung word na Commonwealth. So yung word na yun galing yan sa United States. So basahin muna natin so bago natin explain. So nakalagay dito, for over a decade, the Americans ran the government in the Philippines, with Filipinos given a role in the legislative function when the Philippine Assembly was established in 1907. Imayin muna natin, 'di ba? Noong nakaraang panahon is sinasakop tayo or sinakop tayo ng mga Espanyol, And talagang malulupit sila, in terms of pananakop. Kung i-compare natin yung Amerikano sa mga Espanyol na mananakop, mas mababait yung mga Amerikano. Okay? So, ganito yan. During that time, di ba, yung mga ilang, kumbaga, century yan, na sinakop tayo ng mga Espanyol. And then, pagkatapos noon, okay, noong early part nung 1900, okay, nakamit natin yung kalayaan, okay, sa kamay ng mga Espanyol. Okay, dahil 'di ba yung mga Philippine Revolution, dahil din ni Rizal, syempre, okay, then yung revolution ni Andres Bonifacio. Okay, yan naman ay maaring nabanggit ko na nga, yung mga nagdaan ang about sa mga ganyang usapin. Okay, so nung natapos yung pananakop ng Espanyol sa ating bansa, ngayon, ito naman, sumingit yung mga Amerikano. So, nakalagay dyan, for over a decade. So, isang dekada na daw pala, no? Okay? Over. Ibig sabihin, lampas sa isang dekada, lampas sa 10 years na palang nananakop yung mga Amerikano pagkatapos nung Espanyol, okay, sa ating bansa. The American ran the government in the Philippines with Filipinos given a role in legislative function when the Philippine Assembly was established in 1907. Ibig sabihin, after ng 10 taon or lampas 10 taon, after mahigit, ng 10 taon kasi isang dekada is 10 years, di ba? So, ngayon, medyo ang datingan is lumuluag na yung sabihin na natin pananakop ng Amerikano sa atin. Kaya, binigyan na tayo or binibigyan na tayo ng karapatan when it comes sa legislature or legislative function of government. In which, kung ating babalikan, it talks about the pagsasagawa ng batas ng mga senador or mga kabilang sa House of Representatives. House of Representative. Okay? So, ganon. Okay, so in the legislative function, when the Philippine Assembly was established in 1907. So ano ba kapag binanggit natin yung Philippine Assembly noong 1907 na buo daw, Okay? So, nabigyan na daw ng pagkakataon na ang mga Pilipino sa usaping legislative, Legislative, okay? When the Philippine Assembly was established in 1907. Noong panahon pa lang noon, noong 1907, nung nabuo yung Philippine Assembly. So, ano ba tong Philippine Assembly? Sa ating pagkakatanda, siguro i-recall ko na lang, ay itong Philippine Assembly ay tinatawag na lower house of the Philippine Legislature from 1907 to 1916 during the American colonial periods of the Philippines. Okay?
So, along with the appointed Philippine Commission, the Assembly comprised the Philippine Legislature, the legislative branch of the insular government established by the Philippine Government of 1902, passed by the United States Congress. Pero ayan, hindi naman natin kailangan masyadong word per word na sauluhin yon. So, kung mag-explain natin ng mas maliwanag, okay? So, itong Philippine Assembly na tinatawag, di ba, may nabanggit tayo na lower house. So, kung atin babalikan, di ba, meron tayong naririnig sa television, sa balita, yung tinatawag na lower house, lower chamber, or upper chamber. So, kapag sinabi natin na lower house, nakapaloob dyan yung mga sabihin na natin camera, okay? Or tinatawag natin camera. So, yun yung tinatawag natin na Philippine Assembly daw during that time. Ibig sabihin, na form sa ating government, okay, during the time of the American colonization period, yung lower house, okay, yung Philippine Assembly na yan, which is yung House of Representative lamang. Ibig sabihin, yun nga, no, kahit sa kasalukuyan, kapag sinabi natin lower house or lower chamber, so ito yung House of Representatives. Okay, mambabatas pa rin naman sila, siyempre naman. Okay? Pero wala pa nung mga upper chamber or senador during that time. No? So, hindi pa yun yung focus. Okay? So, ayun na nga. 1907, 1916. Alright? So, Philippine Assembly Lower House or yung House of Representative kung tawagin natin sa kasalukuyan. And now, nakalagay dito, it was only during the administration of Governor General Francis Burton Harrison. Okay? So, during that time kasi, syempre, tayo sinasakop ng mga Amerikano or mas malaki pa rin yung function na tinatawag natin position na pinangahawakan ng mga Amerikano sa ating bansa during that time. Okay? So, nasa kanila pa rin yung executive function kung tawagin. So, ayan, under the rule or administration of Governor General Francis Burton Harrison, that the Philippinization policy of the government put in place. What does it mean by Philippinization? So, itong Philippinization, para bang ang idea, mas paluwag ng paluwag yung karapatan ng mga Pilipino sa pag-handle or pag-govern ng kanilang sariling bansa. Parang gano'n na naman yung idea ng Philippinization policy. Okay? So, ni Francis Burton Harrison. Okay? Governor General yan. So, kapag sinabi natin Governor General, para bang natin yan is parang pinakamataas na namumuno dun sa lugar na yon or kahit dun sa bansang yon. Kumbaga, siya yung naatasan during that time. Yung kasi ang katawagan Governor General. Pero pagkakatanda ko, ito yung term na ginagamit sa mga leader na mga mananakop. Ibig sabihin, ang pinakamataas na may katungkulan na nasa ating bansa during that time ng Amerika si Governor General Francis Burton Harrison. So parang ganun. Yung tumatayong parang executive or president. Okay? Parang ganun ang idea. Okay? So now, dito, majority, hindi ko alam kung nakalagay pala dito sa ating notes, pero hindi yata nakalagay, pero basahin ko na lang sa ating additional reference, Majority of the Philippine Commission members and civil servants were replaced by Filipinos. Ayan, kasi nga during that time, syempre, mostly is handle ng mga Amerikano, yung mga Philippine Commission na yan, civil servants, okay? So ngayon, majority of the Philippine Commission members and civil servants were replaced by Filipinos. Soon, the colonial administration placed much of country's governance in the hands of the Filipino. Ayun na nga sinasabi natin, And, ito na nga, nakalagay naman pala sa ating handouts. So, 1 year later, pagkatapos ng isang taon, dyan na ngayon papasok yung tinatawag natin na John's Law or John's Law,
of 1916, also known as the Philippine Autonomy Act, was passed by the U.S. Congress. So, ganito yan. Kumbaga, itong Jones Law na ito, para maging formal na merong enactment na nagsasabi na itong bansang Pilipinas kailangang garantiyan ng kalayaan, okay, in terms of their own government. Sige, ito para mas maganda. Itong Jones Law, grant of independence would come only as soon as a stable government can be established. So this is the first formal and official declaration of the United States commitment to grant independence to the Philippines. So ito yung pinakauna daw na paggagarantiya sa Pilipinas ng kalayaan, okay? Na mamuno or mag-govern sa sarili nilang bansa. Okay. So ngayon, tagalogin natin ng mas maganda. Para ba nga dating dito, alisin ang ang kanilang pamumuno ng mga Amerikano sa Pilipinas sa oras na magkaroon ng isang matatag na pamahalaan ang bansa. Okay? Hindi naman siya conditional, kundi transitory kung tawagin. Okay? Transitory period of 10 years. Okay? Na kapag meron na nga matatag na pamahalaan sa bansa natin. So, ayan, that is the time na alisin na yung pamumuno ng mga Amerikano or yung pamumuno nila alisin na sa ating bansa. Pero sa tunay, hindi naman yung totally maalis eh. Meron pa rin hawak yung mga Amerikano sa ating bansa. Okay? So, ayun. And then, ano pa? Bigyan natin ng linaw, isa-isa, 1 year later, nasabi na nga natin yung Jones Law na yan, tinatawag din siyang Philippine Autonomy Act. Okay, was passed by the U.S. Congress. Siyempre, ang U.S. Congress ang taga-approve pa rin ng bawat may isasabatas sa Pilipinas. Okay, kung ano man, mga pagbabago, okay, mga ganun. And then, karagdagan pa rin, siyempre, sa pamagitan din ng Batas Jones na ito, actually, ay nagkaroon ng isang Senado daw para sa mga Pilipino. At ang Senadong ito ay siyang pamalit dun sa Philippine Commission na term. Okay, diba? More on, kasi yan mga members dyan is mga Amerikano, parang ganun. Na naging malaking bahagi ng Batas Pilipinas ng 1902. So, ayan. Anyway, karagdagan lang ang kapangyarihan ng Amerikanong gobernador or gobernador general na ito si Francis Burton Harrison, pwede niyang hindi payagan ang anumang batas na ipinasa ng legislaturang Pilipino. Kumbaga, at the end of the day, nasa sa kanya pa rin yung karapatan or desisyon kung may sasabatas ba ang isang gustong ipanukalang batas ng mga Pilipino during that time. Okay? So, ayun, parang contradictory yung sinasabi natin. Pero, ang point natin is that inaalaw naman ni Governor General yung mga gustong isabatas ng mga Pilipino. Mostly, kalimitan. So, anyway, sige, next na muna tayo, So, nakalagay dito, by the way, yung tinatawag pala natin Philippine Commission, dagdag ko lang, ang tawag dito, meron tayong Schurman Commission na tinatawag. Siguro sabihin ko na lang yung pangalan. So, yung first commission or Philippine Commission is Schurman Commission. S-C-H-U-R-M-A-N. Schurman Commission. And yung second Philippine Commission during that time, is yung tinatawag natin Taft Commission. T-A-F-T Commission. Taft Commission. Hindi ko na kailangan or hindi ko na explain yun Basta mahalaga is alam nyo kung ano yung first at second na katawagan lang. Schurman and Taft. Kung gusto nyo, research nyo lang yung details about yan. Okay? Nasa side lang. Pero kung ating titingnan lang, ako stock knowledge lang, di ba? Yung word na Taft, si William Howard Taft yata yan, if I'm not mistaken.
nagkaroon siya ng malaking contribution din sa ating bansa during his time. Ano? So, kaya yung pinangalan dun sa part ng Manila is Taft Avenue. Di ba? Meron dong pangalan na ganun. Buendia, Taft, yung mga ganun. Isa sa natatanda ko, Taft. So, ayun. Galing yun sa kanya. So, ayan. Anyway, so ayun lang. Then, skip na natin yung paliwanag dun sa mga Skurman and Taft Commission. Okay, dalawang Philippine Commission kung tawagin kasi yan. So, ngayon gawin back. So, dito, the Jones Law reorganized the government with an American governor general, a cabinet, and an all-Filipino legislature composed of the Senate and the House of Representatives. Okay, nung una, House of Representatives pa lang sa Philippine Assembly, ngayon, isinasama na tong Senate dun sa Jones Law. Okay, so it also provided both executive and legislative sector power over domestic affairs. Dati, legislative lamang. Ngayon, meron ng executive. Okay, so yan. Mamaya, bibigyan natin yan ng pansin. Ano? The new Philippine legislature was inaugurated on October 16, 1916 with Sergio Osmeña as House Speaker and Manuel Quezon as Senate President. In addition to this, Harrison also formed the Council of State as an advisory body to the Governor General. Kumbaga lahok-lahok yung kongreso noon, di ba? Mix na American and Filipino yung nag-handle doon. So, Filipino, Senate President si Manuel Quezon, Filipino, syempre. Then, House Speaker, doon sa House of Representatives, ano, is si Sergio Osmeña. Okay? So, ganun lang kasimple. So, ngayon, ang tawag dito. So, I think, bago natin ipasok yung ganyang idea, balikan lang natin ito. Si Manuel Quezon, 'di ba? 'Di ba? Senate President siya. And then noong 1935 naging president siya ng Pilipinas. Or mamaya ko siguro isingit 'yan. Okay, sige, mamaya na lang siguro. Okay. So anyway, moving on. Okay? Dito sa ating sinasabi din. So nakalagay diyan sa ating notes from 1918 to 1932. There were at least 5 Philippine independence missions to the United States. The efforts paid off with the creation and approval of the Tidings-McDuffie law by the U.S. Congress. This law was approved on March 24, 1934 and was known as the Philippine Independence Act. Okay? It provided for the drafting and guidelines of a constitution for a 10-year transitional period government before the granting of independence. Parang same din lang ng idea yung Jones Law, pero mas mas malawak na usapin yung Tidings-McDuffie Law. Sige, explain muna natin ito. So nakalagay dito, there were at least 5 Philippine independence mission. Ano ba yung mga mission na gustong i-push yung ating kalayaan sa bansang Pilipinas? Philippine Independence Mission. So, isa na dyan. By the way, tinatawag nga pala itong Commonwealth Government. Okay? Sige, by the way, mamaya natin bibigyan ng pansin. Ito munang mission. Unang mission na nakalagay, bagaman wala ito sa handouts natin or sa module, dinagdagan lang natin para mas maganda is, ito na nga, OSROX. So, kapag sinabing OSROX, parang SONROX, Hindi, OSROX mission in 1931. Ibig sabihin, Osmeña at saka Rojas. Kumbaga, nagtandem sila. So, successfully lobbied for the enactment of the Harry-Hawes Cutting Act. Ano pala muna yung Harry-Hawes Cutting Act? So, ito yung tawag dito. Yung Tidings-McDuffie, ito yung parang condensed version ng Harry-Hawes Act. So, yun, at least magkaroon kayo ng ideas. Pero dagdagan lang natin. Pag daw sinabing Harry-Hawes Act, so it is the law promise
Philippine Independence. Ito'y pinangako na magkaroon ng kalayaan ng Pilipinas pagkatapos ng 10 taon. But, ito parang ang idea is may condition sa Harris Cutting Act. But, reserve several military and naval bases for the United States. So, ibig sabihin, ngayon bibigyan ng kalayaan ng ating bansa after 10 years, but still, several military and naval bases for the United States pa rin. Ibig sabihin, when it comes sa mga military forces, naroon pa rin sa ating bansa, okay, sakop pa rin ng ating bansa, okay, parang ganun ang idea sa Harris Act na yan. As well as imposing tariffs and quotas on Philippine exports. So, ibig sabihin, dito sa Harris Act na ito, naroon yung mga tariffs and quotas. So, kapag sinabi natin tariffs, quotas, hindi ko lang kung aware na kayo doon, pero yun ay related sa mga taxes na ini-impose sa mga goods and services or sa mga product. Kung exports man yan or imports. Okay? So, mga ganon. Pero nakalagay nga, as well as imposing tariffs and quotas on Philippine exports. Okay? Ibig sabihin, di ba, papalabas, export. Okay? Pagka-import, papaloob. Galing ibang bansa, papunta sa atin. So, ito, Philippines, galing sa atin, papalabas. If I'm not mistaken, ganun nga, di ba? Export nga. Export. Papalabas. So, anyway, ayun. Bale, yun yung Harris Cutting Act na sinasabi natin. Atin lang binigyan ng linaw. So, which was passed over President Herbert Hoover veto in 1932. Iba na yata yung president during that time sa United States, diba? Okay? So, anyway, President Herbert Hoover. So, ayan. Furthermore, Osroc's mission also claimed that the Harris Cutting Act was the best independence law that the Filipino could obtain from the United States. Okay? So, ayan. Basta ang parang keyword, at least, alam nyo, ng Osrocs, diba, Osmeña at saka Rojas, is Harris Act. Ngayon, wala pa lang nakalagay sa ating notes. Pero sige, ako na lang sabihin. Okay? So, makinig tayo, Wala kasi sa ating notes. So, ang susunod naman ng mission is yung tinatawag natin na QAQAL. Okay? Sige, para alam natin yung spelling. Okay, QUAUUAL. QUAL mission. So, ano ba tong QAQAL mission na ito, So, ito ay, Quezon, Benigno Aquino Sr. and Rafael Alunan. So, ayan, tandem sila, tatlo sila. So, ngayon, ano ba ito? By the way, si Benigno Aquino Sr., tatay ni Ninoy. Okay? So, unang naging aktibo sa politika, syempre, yung kanyang tatay. Which ang pinakilala is si Ninoy, di ba? Yung namatay, naging bayani daw, di ba? Ganun. Kaya may Ninoy Aquino Airport. So, doon sa mismong pinangyariang lugar, doon siya namatay. Anyway, yon. Kumbaga yung kanyang ama, si Benigno Aquino Sr., is yon. Siya yung parang unang naging aktibo sa politics. Okay? Then, sumunod pa yung kanyang anak. Pero, ayun na nga, kung babalikan natin, AQAL mission. Quezon, Benigno Aquino Sr., and Rafael Alunan. Si Rafael Alunan, actually, hindi ko siya masyadong, kumbaga gamay yung kanyang contribution. Anyway, pero yun na nakalagay, Rafael Alunan daw. Okay. So, ngayon, ano ba itong QAQAL mission na ito? Kanina pa tayong public ulit, So, basahin ko lang sa ating reference, Itong mission na ito, made up of Quezon Benigno Aquino Sr., Rafael Alunan, negotiated the Tiding McDuffie or the Philippine Independence Act, which set a 10-year
transition period to be known as the Commonwealth of the Philippines, followed by the recognition of independence of the Philippines by the U.S. Ulitin ko lang um, negotiated the Tiding-McDuffie or the Philippine Independence Act, which set a 10-year transition period to be known as the Commonwealth of the Philippines. After ng 10 years, magiging Commonwealth of the Philippines ang katawagan sa Pilipinas na government. Followed by the recognition of independence of the Philippines by the U.S. Ito na nga, yung Tidings-McDuffie. By the way, yung word na Tidings-McDuffie comes from Senador Millard Tidings. Okay? Democrat sila. No? Then, Representative John McDuffie. Democrat din siya. No? So, yung pinag-combine. So, ngayon, itong Tiding-McDuffie, it allowed the Philippines to adopt a constitution and form a government. Ulitin natin ito isa sa emphasis ng Tiding-McDuffie. It allowed the Philippines to adopt a constitution and form a government. Alright? So, ayan. Tiding-McDuffie. So, ngayon, okay na tayo sa mga mission na yan. At least, dalawa lang naman yung ating nabanggit. Okay. So, next dito. Basahin muna natin. Hindi ko alam kung nakalagay pala sa kabila. Wait lang yung ating notes. Okay. Wala pala yata, no? 1918. Wala pala. So, after na di ba 1918? Ito pala, hindi ko pala nabasa ng ayos kanina. The effort paid off with the creation and approval of Tidings-McDuffie Law by the U.S. Congress. Ayun na nga, dun sa ilang years na kagustuhan ng mga Pilipino na may sa batas yung Tiding-McDuffie na ito, ay dun sa mission nga nung QAL mission na yon, ganon. So, the effort paid off with the creation and approval of the Tidings-McDuffie by the U.S. Congress. This law was approved on March 24, 1934. Yun na nga, during that time. So, ngayon, ganito. Sige, I think, diretso na ko na kaya. So, after daw na masign yung Tidings-McDuffie Law, the Philippines began to ready itself for its transition from colonial country into self-governing nation. So, ayan. Ngayon, next slide na tayo. So, dito, on July 10, 1934, an election, napadablang election, an election was held to vote for the delegates to write a constitution for the Philippines. Since naaprubahan na isabatas na yung Tidings-McDuffie Law, so meron ng karapatan yung sariling bansa natin na balangkas ng konstitusyon. Okay, mag-drafts ng konstitusyon, magsulat ng konstitusyon. Okay, so ito na nga. Nagkaroon na ng election daw. Was held to vote for the delegates or representative. Okay na magsusulat or mag-amend or magkakaroon ng drafts ng constitution. Okay, to vote for that. So, 202 delegates were elected. So, ibig sabihin, under to nung House of Representatives, di ba mga ganun? And convention was opened on July 30. So, yung draft ng Constitution, siyempre hindi pa tapos, kaya nga draft was finished by January 31, 1935. Tandaan nyo rin yung mga petsa na yan. Sulat yung Constitution, okay, noong 1935, January 31. And, pinaaprubahan nito, okay, sa convention daw, noong February 8, okay, same year pa rin naman. There was only one dissent, Thomas Cabelli of Lanao, who felt that the Constitution did not serve the people of Mindanao.
Pero hindi na natin masyado itong bigyan ng emphasis. Kasi nga, sa ibang part kasi ng bansa natin, ang dating is parang hindi nasasakop yung batas na ini-implement dun sa center part of our country, which is Luzon, sa Manila, di ba? So, ganun. So, merong isa daw sa the center, kung tawagin. So, anyway, so, di ba, na-create na, na-approve na ng sarili nating, kumbaga, ng convention sa Pilipinas, yung constitution. Ngayon, ipinasa naman ito sa Estados Unidos, okay, yung drafts ng constitution na ito, na natapos na, ipinasa ito kay President Franklin Roosevelt. Okay, and naprobahan noong 1935, March 22. March 23. And ratified, or kumbaga na-confirm, na-acknowledge by the Filipino people in a plebiscite on May 14, 1935. At dyan na ngayon papasok yung idea na nagkaroon ng halalan sa pinakamataas na posisyon na President and Vice President. Okay? So, kumbaga, inalaw na yung executive function or branch of government sa Pilipinas na ganap ang isang halalan noong September 16, 1935 na meron daw 1,000,000 Pilipino, mga Pilipino, ang nagbotohan. Okay? Sa kung sino ba yung magiging presidente at vice president ng Pilipinas. Dahil naipasa na to, and dahil nagkaroon na tayo ng constitution, naipasa na muna yung Tidings Macdufe law or McDuffie law, then sumunod is meron na tayong constitution, then that is the time na mag-appoint ng president and vice president na sariling Pilipino, no? Okay? So, ayun. And, yan, to make the long story short na lang. So, nahalal si Manuel Quezon bilang presidente sa pagbobotohan noong September 16, 1935. And Vice President naman si Sergio Osmeña. So, ayan. Sila yung namuno. Okay? So, ngayon, after that, sa ating pag-uusap about sa mga ganyang, kumbaga, sequence, okay, pagkakasunod-sunod, no? By the way, may singit ko lang, dun sa kanina, yung mga convention na pinag-uusapan natin. Ang president nga pala ng Constitutional Convention ay si Claro M. Recto. Okay, siya yung parang nag-handle na muno sa mga ganong usapin about sa pagbabalangkas ng Constitution. Parang ganon. Okay, siningit lang natin. Ngayon, balik tayo dito. After na meron ng naihalal na presidente at vice president sa ating bansa, siyempre, nag-inaugurate sila, no? After 2 years. So, inauguration during the opening of the session that began. Okay, yung mga ganun. So, anyway, skip na natin yung iba. So, dyan napapasok yung 1935 Constitution. Enumerated the composition, powers, and duties of the 3 branches of the government. And, ayun na nga, executive, legislative, and judicial. Yan, 3 na, no? Na merong branch of government. Dati, 2 pa lang. Ngayon, 3 na. Okay, dati, 1 pa lang din yung parang emphasis na karapatan na pwedeng gobyernohan ng Pilipinas. Ngayon, 3 na, diba? So, ayan. And created the General Auditing Office. So, parang ang dating is Economic Council. Idea niyan is yung mga budgeting office, okay? And laid down the framework in the establishment of the civil service and the country. The other provision included the Bill of Rights, a provision for women's suffrage, giving the women the right to vote and to be part of the Philippine politics for the first time. What does it mean? During the time of the Spanish colonial rule, the women, okay, in the Philippines, here in the Philippines, were kind of discriminated in terms of giving them the
kumbaga, rights of voting or even the rights of education. That is the time wherein, kumbaga, sila ay hindi binibigyan ng karapatan na mag-aral yung mga kababaihan, mga Pilipino, during the time of the Spanish colonial rule. Ibig sabihin, taong bahay lang sila. Mismong nasa bahay lang ang mga kababaihan. Hindi nag-aral, kumbaga walang education. Okay, hindi sila pumasok sa school. Mismong nasa bahay lang sila, tagalinis, gano'n, lahat. Diba? So, yun yung parang ang idea na kanilang role during that time. But because of this 1935 Constitution, nabigyan ng pagkakataon ng mga kababaihang Pilipino na bigyan sila ng karapatan para sa mga pag-aaral, okay, makapag-aaral sila, na hindi lang sila sa bahay lang, ganon, di ba? Yan, mga ganong pagkakataon. And, karapatang makaboto. Okay? So, alam nyo, kahit sa mga panahon una, laging parang idea, dominant daw mga kalalakihan over females. Pero, yan ay gender stereotypical lang, mga ganun na. So, syempre, pantay-pantay pa rin yung idea. May mga times lang, kasi mahabang usap yan eh. Ibang usap na rin yan, yung when it comes to gender eh. Yung role ng women and men, di ba? Mga ganyan, okay? Mahabang usap yan. And something sensitive yan pag-usapan din, yung mga ganyang bagay. Okay? So, anyway, so marami rin akong masasabi kasi sa mga ganyan. Sige, skip na natin. So, dito, and to be part of the Philippine politics for the first time. Okay, maging parte na rin daw yung mga kababaihan sa politics for the first time. Ibig sabihin, pwede na rin silang tumakbo, pwede na rin silang mamuno sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Okay? So, pero madalas pa rin puro kalalakihan. Pero yun, binigyan na sila ng pagkakataon. The creation of the Filipino Armed Forces na rin, yan. For a national defense, yan, take note of that. And the development of the national language. Because of the 1935 Constitution, itong mga ito, naging possible, yung pagbuo rin ng Philippine Armed Forces. Ibig sabihin, para madefensahan o magkaroon tayo ng tinatawag na national defense, sa ating bansa, sariling base militar natin, Philippine Armed Forces, ma-form yung ganon. And the development of national language, kung ating babalikan si Manuel L. Quezon, sa yung, kumbaga, nag-push sa idea na ang dapat nating lengguwahe is yung wikang pambansa na Filipino or Tagalog. Kasi nga, dahil tayo ay nagdaan ng mga colonial period, ng mga Espanyol, ng Amerika, so naroon yung mga pagpasali ng kultura in terms of language na ginagamit nila. Okay. Kaya nga sa atin, mga Pilipino, lahok-lahok yung language natin. Isa sa dahilan na rin is because of the colonialization. Okay? So, maalam tayo mag-Spanish, maalam tayo mag-Amerikano, mag-American, language, ganon. Tinuturo sa atin, okay, mga ganon. So, yun ang isa sa dahilan. Kasi nga, napapasapasa ng ating mga ninuno hanggang sa atin yung mga ganong kultura. Okay, kaya nga merong mga ibang mga gawi na ibang bansa, na mga Spanish, American, na something na nagagawa din natin or kultura din natin, part natin. Okay, so anyway, so moving on. Dito na tayo sa baba, Baka tayo kasi magtagal eh. So, isa pa lang tayong konstitusyon. Ang tagal na, di ba? So, the framing of the 1935 Constitution was momentous event for Filipino people. It showed the Americans that Filipinos had a capability for self-government with the creation of the Commonwealth Government. Commonwealth Government ay yung katawagan doon sa 1935 Constitution. Okay, tandaan nyo na lang. Baka mapasama yan sa ating quiz next week, kung next week man na yung quiz natin. That led the country's independence a decade later. Next. Alright, so dito na tayo last. Number 4. Ito namang number 4, may clean naman to. Kumpara doon sa kanina na 1935 Commonwealth Constitution na yan or government. Alright, so dito sa number 4, the Japanese occupation in the Second Philippine Republic 1943 Constitution. Pero kung ating babalikan, sa bagay hindi ko naman na-discuss sa ating live, yung First Philippine Republic,
which is yung tinatawag na natin na 1899 Malolos Constitution. Okay? Yun yung first Philippine Republic. Ang second Philippine Republic na tinatawag naman natin is yung Japanese occupation noong 1943 Constitution. Okay? So at least malaman nyo, ma-distinguish ninyo yung mga first and second Philippine Republics of the Philippines. Alright. So dito nakalagay sa 1943 Constitution, basahin ko na lang muna bago ko explain. By the way, sa introduction, the Commonwealth government was interrupted by the Second World War II or the Second World War. Yun na lang pala, huwag ng 2 kasi given na second Interrupted by the Second World War. Yung Commonwealth government was interrupted by Second World War and the Japanese occupation of the Philippines. The Commonwealth, under President Manuel Quezon, went into exile in the United States. Which mean, yung kanyang pag-govern sa Commonwealth government natin sa Pilipinas is para bang idea is napatapon siya or napalipat siya kasi exile yung ginamit na term in the United States as part of their policy of attraction in their Greater East Asia Co-Prosperity Sphere Program. The Japanese offered to grant the Philippines its independence. Pero ito, linawin lang natin Sige, basahin ko lang pala muna. Basahin ko kaya muna ito, ano nakalagay dito. Or ikwento ko pala muna. Sige, ikwento ko muna na mabilis. Ito Mas madali natin kasi maintindihan or matatandaan kapag binabanggit natin in story. So yan, based yan sa research yung mga storytelling kaya mas madali natin ma-memorize. Yan talaga is madali nating ma-absorb kasi dahil may sequence siya, ganun. Anyway, so dito sa Japanese occupation, kwento ko lang saglit. Nung Second World War, na tinatawag natin World War II, di ba? Okay? So during that time kasi, bago yon may naganap na tinatawag natin na Great Depression. Itong Great Depression, nagdulot ng parang lugmok sa kahirapan ng iba't ibang bansa from all over the world. Okay, lalo na rin yung mga malalaking bansa. Ibig sabihin, bagsak yung kanilang ekonomiya. For some reason, siyempre, pero hindi na natin babanggitin. Pero yan, Great Depression, ang idea, lahat na nakapaloob doon. Yung bankruptcy, tapos yung pagbaksak ng ekonomiya sa lahat ng mga bansa. So, ayan, parang nagkaroon ng domino effect yan. Okay? So, ayan, Great Depression. Tawag. Ngayon, itong mga Hapon, okay? So, naghihirap din sila, siyempre. So, halos walang makain or hindi sapat talaga yung makain nila. Ngayon, hindi ko alam kung ito ba yung dahilan ng World War na ito, no? Okay? So, pero yun yung isa sa ating nabasa. Para bang ganito ang idea. Because of kahirapan or masyadong nalulugmok yung bansa. And then, itong Japanese ay nag-send ng military forces nila sa ibang malapit na bansa sa kanila. Okay. So, ang unang pag-atake nila, mga Japanese soldier, atin lang i-recall sa Pearl Harbor. So, dun sa Pearl Harbor na yon, yun ang una nilang inatake. So, yun nga, naglalayo na parang may makuha sila, kaya sila ay may ganon na, kumbaga, pananakop, okay? Pagka-colonize. Ito na nga pagsisimula, no? Ng mga Japanese. So, during that time, sa Pearl Harbor, so after 10 years, so, kumbaga nagkaroon ng surprise attack naman doon sa Pilipinas. So, kumbaga, hindi inaasahan ng ating pamahalaan yung pag-atake ng mga Japanese soldier sa Pilipinas. After 10 hours pala, no? 10 hours, sorry. 10 hours na, kumbaga, pakikidigma doon sa Pearl Harbor na pag-atake doon, ano? Ng mga Japanese soldier. Then, tumungo naman ang mga soldier sa Luzon. Siyempre, taas ng parte ng Pilipinas na mapa. So, doon. And doon na nagsimula, knowing na siyempre, hawak pa rin ng sabihin na natin
naroon pa rin yung mga American military forces sa Pilipinas. Ibig sabihin, dalawa pa rin Filipino-American yung sa ating Pilipinas during that time na pananakop ng Japanese. Okay? So, sa pagkakatanda natin, itong mga Japanese na ito, okay, ang tawag dito, sa Bataan yata, unang nila sinakop. Or sa Manila, parang ganun. Basta sa unang or sa pinakatuktok na part sa Luzon and then papuntang Manila. Parang ganun yung ating pagkakatanda. Bataan, from Bataan to Manila. Yun ang way or sequence ng pananakop ng mga Japanese. Pero yun nga, para maging madali yung ating istorya, sinubok na labanan ng puwersa natin, together with the America na nasa atin during that time, yung mga Japanese. Pero hindi natin kaya. Natalo tayo. Okay, kaya nag-back out yung iba or yung iba, syempre namatay, no choice, di ba? So ngayon, during that time, noong March 1942, ay pinamumunuan kasi ni General MacArthur or Douglas MacArthur, okay, yung Pilipinas in terms of yung American soldier, siya namumuno doon sa Pilipinas, okay? Noong March 1942, inutusan or pinag-utos ni President Roosevelt, okay, na papuntahin si General MacArthur sa Australia. Kaya kung bakit ganon is hindi kaya ng puwersa nila, okay, ng mga Amerikano nasa Pilipinas, yung Japanese. Parang ganon, nag-back out ang idea. Kaya doon, namutawi yung katagang I shall return. Di ba? Okay, noong 1942. So, ganon, nag-back out nga, parang ganon na idea. Yun. To make the long story short, may mga times na yun nga, lumaban yung pwersa ng pa rin, ng Pilipino laban sa Japanese. Okay, sa paglalaban, hindi nagtagumpay. Then yung mga sumukong sundalo, okay, na buhay pa, ay pinaglakad daw mula Rebeles Bataan, papuntang Pampanga, parang ganun. Pagkakatanda natin. Ganun katindi, 50 miles daw, ganun. So, sobrang tindi hanggang mamatay yung mga soldier natin, mga Pilipino, and syempre, meron ding Amerikano. Okay? So, to make the long story short, noong October 1944, nagbalik si General Douglas MacArthur. Okay, and then tinungo niya yung gulpo daw ng Leyte. Okay, sa Leyte. At doon dinurog talaga. No? Term ko lang yan. Kumbaga sabihin na natin, pinulbos yung pursa ng mga Japanese. At nagtagumpay naman sila. Yung sa pagbabalik ni General Douglas MacArthur, okay, sa Pilipinas, okay, para sabihin natin mag-retaliate, okay? So, syempre, meron na siyang matitinding puwersa pagbalik niya after 2 years. Ayun, sa Golpo ng Leyte. From Visayas, okay, nagtagumpay, syempre, natikdik yung mga Japanese. Then, to Manila, noong February 1945. At doon nagtapos yung pagko-colonize ng Japanese, okay, sa ating bansa. And ayun, actually sa ibang storya pa, sa iba't bahagi ng daigdig kasi, syempre, ang mga Japanese, hindi lang naman sa ating bansa, kundi yung ibang part ng bansa is gustong i-colonize, parang ganon. Isa sa dahilan na rin kung bakit nag-surrender ang mga Japanese is that, yun nga, meron tayong tinatawag na mga Hiroshima bomb and Nagasaki bomb. Yung Fat Man bomb and Little Boy bomb. Parang ganun. So, yun ang parang nickname na ginamit dun sa bomb. Fat Man at saka Little Boy. Ang Little Boy yata is yung sa Nagasaki. Tapos yung Fat Man is yung sa Hiroshima bomb. Okay, yun ang term. So, kasi, di ba, yung bomb na yun sobrang laki. Tapos, 50,000 daw na mga tao namatay kaagad. Parang ganun. Dahil sa bomb na yun sa Japan, na country.
doon ibinagsak ng purasa ng US. Ayun, nagtanda sila. No? So, ayun, ganun na nangyari. Anyway, yun lang, kumbaga istorya lang. Ngayon, balik tayo dito na mabilis. Mabilis na naman to. Nakalagay dito, number 4, the Japanese Occupation and Second Republic or Philippine Republic, 1943, Constitution. Acting on the orders of the Japanese military, the kapisanan ng paglilingkod sa bagong Pilipinas or Kalibapi, a Filipino political party that served as the political party during the Japanese occupation, convened and elected a preparatory commission for Philippine independence to write a new constitution. So, ito, kahit paano, binigyan pa rin naman tayo ng karapatan ng mga Hapones na magkaroon ng political party na tinatawag na Kalibapi. So, it is the only political party authorized by the Japanese, in which it serves, ito nakalagay dyan, convent and elected a preparatory commission for Philippine independence. Okay? Actually, nakalagay sa ating module, Philippine Commission for Philippine Independence. Tinama natin. Preparatory dapat daw yun to write a new constitution. Ito kasi yung to write a new constitution na ito. Sige, basahin pala muna natin. This was finished and signed on September 4, 1943 in a public ceremony and ratified by the Kalibapi a few days later. Okay, nag-iisa lang talagang political party ang Kalibapi. On October 14, 1943, as provided for in the new constitution, the Second Philippine Republic was inaugurated with Jose P. Laurel as president. By the way, si Jose P. Laurel, yun nga, pumalit na kay Manuel Quezon. Okay, dahil nga iba na eh. So, sinasakop ng mga Hapon eh. So, ngayon, wala na yung Commonwealth. Pansamantala dun sa part ng Manila. Okay, kasi syempre hindi naman buong sakop ng Japanese yung buong Pilipinas. Doon lang sa certain areas na kumbaga centered part ng Pilipinas, which is Manila, Bataan, ganon. Part yan ng kino-colonize ng Japanese. Yung ibang part naman, hindi naman yung nako-colonize pa. Parang ganon idea or hindi ganon ka binibigyan ng emphasis when it comes to colonization ng Japanese. So, ayan. Si Jose P. Laurel, yung presidente during that time, noong 1943, and tinatawag siya na puppet government daw of the Republic. Kasi kontrolado lahat ng kanyang galaw ng mga Hapones. Okay? So, ganun. Kasi, kung manlalaban siya, no choice. Ang mangyayari, dadami ang casualties, mamamatay ng mga Pilipino, kung ang idea is ipipilit niya yung sariling batas natin, ipipilit niya yung sariling karapatan natin, mga ganun. Malulupit ang mga Japanese actually. Okay? So, ayun, mga Japanese at saka Espanyol, yan ang malulupit na nag-colonize sa atin. So, anyway, ayun. Anong nangyari, And the next, sige, skip na natin. The 1943 Constitution was basically a condensed version of the 1935 Constitution consisting only of a preamble and 12 articles. Ganoon pa rin naman, kinuha pa rin sa 1935 nating Constitution. But iniba lang, may mga inibang part, Okay. It was transitory in nature as it was only effective during the duration of the war. It created a republic with 3 offices, executive, legislative, and judicial. But owing to the war, no legislature was convened. Wala daw mga mambabatas, during that time sa 1943 Constitution na yan. Instead, the powers of government were concentrated with the President. The Bill of Rights basically enumerated the citizens' duties and obligations rather than their constitutional rights, and Tagalog was declared the national language. Okay? So, ayan. Sige, next. Ito yung during pa lang kasi naikwento ko kanina yung pagtatapos na ng pananakop ng mga Japanese, yung kaninang kwento ko ng intro. The 1943 Constitution was recognized as legitimate and binding only in Japanese-controlled area. Take note of that. Japanese-controlled area. Yun ang sinasabi natin.
of the Philippines but was ignored by the United States government. Walang pakialam mga US government and the Philippine Commonwealth government in exile. Okay? Ibig sabihin in exile is, alam ba sila, hawak pa rin nila yung gobyerno ng Pilipinas pero nasa ibang bansa sila. Parang ganun. In exile, di ba? It was abolished eventually along with the Second Republic upon the liberation of the Philippines by American forces in 1945 and the re-establishment of the Commonwealth in the Philippines. Okay? So, ayun. Actually, hindi ko na masyado binigyan ng detalya yung 1943 Constitution. Parang naging emphasis natin yung kwento. No? Okay? Yung sequence. Pero at least, alam nyo, yung mga nakalagay dito. No? Okay? Noong 1945, nabawi nga ng Estados Unidos ang Manila. Okay? So, kasi nga, hawak ng Commonwealth government ng Estados Unidos ng Amerika. Yung government natin in combination sa Philippine Constitution natin, di ba? Parang ganun. So, ngayon, parang pinagtanggol, di ba? Ang idea. Okay, ng mga Amerikano. Kaya kung mapapansin natin talaga malapit yung mga Amerikano sa government sa ating mga Pilipinas. Ibig sabihin, sila ay tumutulong sa atin. Okay, part ng ating tawag doon. Organization na rin sa ibang, kung ano mga organization. May mga, ba't iba kasing organization like yung UNESCO, United Nations, mga ganun, etc. Okay. So, kumbaga, yan. Kaya kung mapapansin natin, halimbawa, yung South China Sea, Spratly Island. So, yung hanggang sa kasalukuyang panahon, pinag-aawayan pa rin yung ganoong area, geographical area ng pangisdaan, no? Sa part pa rin daw naman yun ng Pilipinas. Pero inaangkin ng China. Pero nagkakaroon ng intervention yung US. Tumutulong sila para sa, alam mo, nung dati na, balitaan natin na nagpakawala ng missiles or something like that, yung US, para depensahan yung ating teritoryo. Okay, doon sa laban sa China na pagsasakop doon sa Spratly Island. Kasi nga, close ties tayo with America. Okay? So, yun mga guys.